Hindi nakapagtataka, hindi rin nakakagulat. Ba, halos lahat ng akusado gusto maging state witness. Gusto sumailalim sa Witness Protection Program. Grabe ha. Anong galawan ito? Sabi tuloy ni Boying Remulla, hindi pwedeng lahat ay testigo. Ano, wala na akusado, lahat na lang testigo? Di ba? Yan po kasi ang nangyayari ngayon. Lahat ng mga district engineer, undersecretary, o maging kontraktor sa controversial na flood control scam na bilyon hanggang trilyon ang nawalang pera ng mamamayang Pilipino. Abay, lahat sila gusto itestigo at lahat gusto nila'y protektado. Yan ang pwede kang matawa at pwede mo ring isipin, siguro guilty sila. Ayan, malaya kayo na mag-comment or anumang reaksyon sa nangyayaring ito. Yung pong Witness Protection Program under ng Department of Justice, under the law, yung pong programang yon para mapangalagaan ang testigo o ang mga akusado. Makita nyo, sarap ng buhay ninyo, no? Nagpayaman na kayo. Pag qualified kayo, protektado pa. Another gastos na naman yan. Kasi yung Witness Protection Program, 24 hours, binabantayan ng mga security, ang lahat ng nasa sa ilalim yan. Kung itong mga contractor, district engineer, na sangkot sa korupsyon, yumaman na sila, naging bilyonaryo, ang sasarap ng buhay nila nung sila'y nagsasamantala pa. Tapos ngayon sasailalim pa sa Witness Protection Program. At hindi lang yon. Halos lahat nga sila'y nag-a-apply na maging state witness. Alam ba ninyo, para sa inyong kaalaman, pag ikaw ay naging state witness, ang nangyayari dyan, pwedeng mababa na yung kaso mo, pwedeng mawala pa yung kaso mo. Basta sasabihin mo lang at ituturo mo ang lahat ng kasapakat may kinalaman sa graft and corruption dito ho sa mga kasong kriminal at iba pa. Ganon ang papel ng state witness. Kaya po, halos lahat sila ay nag-a-apply na maging sumailalim sa Witness Protection Program at maging state witness, testigo, maging testigo ng gobyerno laban doon sa mga malalaking taong sangkot sa katiwalian. Pwedeng cabinet secretary, congressman, or senador. Ayan, yan po ang ibig sabihin nun. Kaya nga, pinapaliwanag ko dahil ang ating po mga topic ay for information at for education sa ating lahat. Wala naman tayong kinakampihan. Ang ating kinakampihan lang dito ay mamamayan na biktima ng korupsyon. Mamamayang may-ari ng pera. Kinakampihan natin ang gobyerno kasi nagpapatupad ng batas. Pero hindi obligasyon ng channel na ito, ng inyong lingkod, na protektahan ang kahit sino. Hindi po ganon. Yung nag-aakusa at nagsasabi lang na tayo ay ang boss daw natin ay ang gobyerno, maling-mali kayo dyan. Ganyan kayong kababaw. Ang boss ko ay mamamayang Pilipino. Dahil ang mamamayang Pilipino ang siyang gobyerno. Ang nasa gobyerno, lahat dyan, from president to barangay chairman, sila ho ay trabahante lang. Boss nila ang mamamayang Pilipino. Sila yung nandyan para magtrabaho. Kaya hindi pwedeng hindi natin sila kakastiguhin kung walang ginagawa. Okay, balikan natin ang usapin tungkol sa mga testigo. Pag ang isang tao na akusado gustong tumistigo, ibig sabihin, gusto niyang makalusot sa kaso. Kaya hindi rin ho yan dapat ganong kadaling pinaniniwalaan. Dumadaan po sa masusing pagsusuri yan ng gobyerno, DOJ, Ombudsman, kung sino ang karapat-dapat na maging testigo. Ulitin ko, ang ginagawang testigo ng gobyerno o state witness, yung maliit ang kasalanan pero totoong maraming alam. Yung bang pakikinabangan at kapanipaniwala kapag ka nag-trial. Pero kung nagbo-volunteer lang na maging testigo,
para isalba ang kanyang sarili. Hindi po yan mangyayari. Masisilip at masisilip yan. Kaya ngayon, ang mga engineer na sina Alcantara, Hernandez, Mendoza at iba pa, Yosek, Roberto Bernardo at iba pa, hindi po ganong kadali masama sila dyan sa pagiging testigo. Ang sabi ng ombudsman, lahat sinusuri, lahat kakasuhan sila. Nasa witness protection program, mga nag-a-apply na maging testigo, kasama silang akusado sa bilyong-bilyong scam. Dahil malinaw po ang nakawan, yung pagbabalik ng pera, malinaw na yan ay ninakaw. Pagbabalik ng mga sasakyan, malinaw na nakaw ang ibinili niya. Pagkumpiska sa mga luxury car, sa mga kontraktor at politiko, malinaw na ebidensya yan. Dahil saan galing ang ibinili niyan? Ang nasa gobyerno, maliit ang sweldo. Ang kontraktor hindi dapat ganong kalaki ang kinukuhang pera. Normal lang na mga misyon pero maliit lang kasi business yun. Pero kung scam tulad ng ghost project, substandard, malaki ang pananagutan nyo. Kaya alam po ninyo, hindi natin masisi ako, kayong lahat, tayong lahat, naghihintay ng resulta. Hindi po ganun kadali ang mag-develop ng kaso. Kasi pag minadali talaga yan, madi-dismiss lang, nate-technical lang. Kaya yung case build-up, yung proseso ng dokumento, yan talaga'y matagal, hindi ganun kadali. Wala naman kasi tayong batas na kahit suspect pa lang, under investigation, hulihin na eh. Walang ganun. Laging investigation, ipile ang kaso, then saka pa lang mag-i-issue ng warrant of arrest kung may ebidensya. Ganun po ang tamang proseso. Hindi tayo katulad ng ibang bansa. Suspect pa lang, huli na. Kukumpiskahin na ang mga area. Wala tayong ganun. Tayo ay mayroong laging due process. Yan ang dahilan kung bakit until now, wala pang malalaking tao na nahuhuli. Pero marami na kinasuhan. Katulad ni Saldico, patong-patong na ang kaso. Itong linggong ito, marami hong kakasuhang politiko. Abangan na lang daw natin. Ayaw na yan sabihin kung sino. Lalabas talaga yan. May kakasuhang politiko anytime this week. Hanggang 1 linggo, mangyayari yan. Okay? Abangan na lang natin. So, madalit sabi, kahit sino hindi nakakasiguro na magiging testigo. Kahit na sino na akusado, lahat kakasuhan. Hindi makakawala. Politiko, malaking tao, malaking kontraktor, at kung sino-sino pa. Yan ang galaw ng gobyerno. Tama ito. Suportahan natin.